So may na-discover po si Miss Sas, nakakatuwa kay Miss Sas 'no, kahit nakasama ko si Miss Sas in Hong Kong, first time namin mag-meet and ito ay kerengkeng, okey, masayahin ito. Si Sas ay she lives in the moment, ganyan siya, eh, 'no. So we enjoyed, our moments in Hong Kong. That was in July, I think July 6, July 7 last year 'no, magwa 1 year na. Yun nga po ay para sa Hakbang ng Maisog Hong Kong. Bago na ginanap yung Hakbang ng Maisog, nag-party-party muna kami kinagabihan, pag-uwi nawala ang cellphone ko. Nalaglag sa taxi. Okay. Anyway, na-retrieve ko na po ang phone 'no, eto na po 'yan. So, but during the Hakbang ng Maisog wala po ako do'n, kaya po yung sa Senate sa congressional hearing ng TRICOM, wala ako sa picture nung nanlibre ng dinner si Attorney Harry Roque at hindi ko na narinig yung iba pang mga usapan do'n, pero do'n lang yun sa kanilang dinner 'no, na may picture sila na iniimbestigahan at pinapakita kay Pebbles na, bumaliktad. Okay. So, itong si Sas, very kikay, masayahin, nakakaaliw kasama, masarap siyang kasama, masarap siyang, 'di ba, kabady-body or yeah, kasamahan sa gig, sa party, ganyan. Pero when it comes to serious business, mga kababayan, eh, matalas ang isip talaga ni Sas, 'no, matalinong dito naman ako proud na proud sa aking kabaro na si Sas dahil pagdating sa kasiyahan, go, game na game, 'no? Parang ano, parang, kiti-kiting, 'di ba, ine-enjoy ang pag-kending-kending sa Hong Kong, masarap mag-party sa Lan Kwai Fong. Hello po sa mga nasa Hong Kong, good morning. Pero pagdating po sa seryosong usapin, lalo na po sa politics, ay nako, kaya nga si Sas ay hinahunt ngayon. At ang nakakalungkot, nag-post si Sas kanina, sabi niya, tigil-tigilan niyo, parang NBI yata ang kanyang tinutukoy, tigil-tigilan daw yung panghaharas sa mga kamag-anak ni Sas sa Pilipinas. No? Kasi parang pinipilit yung mga relatives ni Sas dyan sa atin na ikanta kung saan talaga nakatira si Sas sa China. Hindi nila ma-trace. Mabuti na lang po wala tayong extradition treaty with the Chinese government and yeah, the country of China or Republic of China, kaya hindi nila mabitbit si Sas. I don't know, magpapatulong daw sa Interpol ang Pilipinas para mabitbit pabalik ng bansa natin si Sas, lalong-lalo na si Binibining Maharlika. So, despite itong mga threats sa pamilya ni Sas at sa kanyang freedom, kasi po ngayon, no, hindi man ina-announce ng gobyerno, ay talagang diktadorya na sa Pilipinas. Kaya kaming mga vloggers, kaming mga kritiko, mga nagsisipag-ingat, umaalis ng bansa natin, dahil kapag nandyan kami, either magurgur kami or kulong na or arestado na. No? At sasabihin nila hindi ito political persecution, ito ay para lang mapigilan ang fake news, inaakusahan agad kami as purveyors of fake news. Pero ang totoo po niyan, kami po ay mga Duterte supporters. But without further ado, let's listen to Miss Sas Rogando Sasos sa kanyang nadiskubre sa kalokohan ni Marcos Jr. Naalala niyo tong sinabi ni BBM. Yan. Ang sabi niya, palaki natin para makita niyo. Okay. So, ang sabi ni Bongbong Marcos, di ba kasi pinatanong siya, bakit mo sinurrender? Di ba, bakit mo sinurrender? Ang sabi ni Bongbong Marcos, Interpol asked for help and we obliged because we have commitment to the Interpol. We have to fulfill. Okay. If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipinos fugitives abroad. Okay. So, sabi niya, may request kasi yung Interpol Kaya, sinurrender. So, kaya ko sinurrender kasi may request yung Interpol. Kaya hindi natin to ginawa, baka hindi na tayo tulungan ng Interpol sa mga fugitives abroad. Ganon, hindi ba? Ganon ang eksena ni Bongbong Marcos. Okay. Ano ngayon ang tunay na nangyari? Ano na ngayon ang tunay na nangyari? Siyempre, meron kasing kalalabas lang ito kahapon. Okay, kahapon. To. Straight from the ICC website. Okay. Ayan.
public redacted version of prosecution urgent application under Article 58 for a warrant of arrest against Rodrigo Roa Duterte. Para may kopya ako nito mga kababayan. I think this is the one. Public redaction. Mahirap yan, Yeah, I think I have a copy of this. Let's just check. Ito ay kinuha ko po sa website ng ICC. And, yeah, ito nga! Public redacted version of persecution. Bilang ni SAS. Okay, hihimayin ko to mga kababayan. Hinimay na to ni SAS. Okay, mahaba to. 54 pages. Okay? Public redacted version or parang when you say redacted, ipapaliwanag namin ni SAS, parang sinikreto kasi sensitive yung info, okay? Parang hidden version or something. Redacted version of persecution or urgent application under Article 58 so I have the right copy. Kinuha ko to sa ICC website mismo for warrant of arrest against Rodrigo Duterte noong February 10. And then after a month, March 11, in fact, a month and a day, inaresto na si PRRD. Huwag niyong kalilimutan ng petsa, March 11, inaresto ang ating dating Pangulo. Okay, I have a copy of this. Hihimayin ko rin po ito. And let's listen muna po kay Misa sa kanyang paliwanag. Kalalabas lang. So, yung warrant, nag-request ng warrant, ang ICC, ang prosecutor ng ICC ng February 10, 2025. February 10, 2025, di ba? Okay. Bakit ganun sila ka-urgent ng February 10, 2025? Ang haba ng investigation, no? Di ba? Tapos biglang February 10, saka kayo nag-request ng warrant. Bakit? Bakit ka mo? Sabihin nyo muna, bakit? Sabihin mo muna kayong ganyan, bakit 2025, biglang nag-request ng warrant ang prosecutor ng ICC sa mga judges? May mga taga Mindanao dyan, nanonood ba kayo? Ayan, ang dami na nagbabakit. Bakit? Ano to? Chicken bucket. Okay, so bubuksan na natin ang envelope. Ang di ba? Napaka-sneaky. Okay, nandito yan. Okay. Ito ang dahilan ng prosecutor kung bakit nag-request ng warrant of arrest ng February 10, 2025. Okay. Ang sabi sa mismong dokumento ng ICC, there is a realistic but time-limited possibility of securing Duterte's arrest. In the late 2024, the government of the Philippines publicly announced for the first time that it may execute an ICC arrest warrant. In late January 2025, the government publicly stated that it would execute an ICC arrest warrant if a request to do so is made through Interpol. Itong pinaka maganda dyan, yung redacted. Okay, ibig sabihin po ng redacted, confidential. Okay, 570. Ayan. Sekreto. Confidential. Ito yung niya, may document confidential. Hindi nila nilagay kung ano. You know what, kung ano ito? In the context of this paragraph, it is the government communication to the ICC. Communication ni BBM sa prosecutor. Yes, because yung mga ganyang communications, they are confidential. Okay? Because they are diplomatic correspondence. That's why it is redacted. Sabi ng ICC, okay. So nakita niyo yung reason ng ICC, di ba? Public statement ng gobyerno ni Bongbong Marcos at ang suggestion noong January 2025 ni Bongbong Marcos ng gobyerno niya na i-execute namin ang ICC warrant.
Basta i-request nyo lang via Interpol. Okay. Nagets nyo na. Nagets nyo na, mga friends? Nagets nyo na? Kung nagets nyo na, madali namang mag-gets, di ba? Di ba? Gets. Okay. Tapos, after nun, biglang may redacted. Di ba? Kasi kung public announcement yung redacted, hindi mo naman i-redact. Kaya yan ay official government communication to the ICC, kaya redacted. Nagets nyo? Okay? Usually kasi pag diplomatic correspondences na ganyan, redacted yan. Okay? So, niredact nila. Okay. Should this eventuate, the prospects of arresting Duterte will likely disappear. So, ano ibig sabihin yan? Kung mangyari ito, okay, should this eventuate, the prospect of Duterte will likely disappear. Ano yung dito sa redacted? Ano dito yung sa redacted? Magkatabing sentence eh. Ano dito yung sa redacted? Ang sinabi ng ICC na should this eventuate. Ano yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin na should eventuate, kung mangyari ito, ang possibility na ma-arrest natin si Duterte ay mawawala. Okay. So may sinabi ang gobyerno ni Bongbong Marcos or anyone, okay, si Bongbong Marcos or whoever, na nandito yan sa redacted. Ngayon nangamba ang ICC doon dito sa nakalagay sa redacted. Na kung mangyari yung nakalagay sa redacted, baka hindi na nila ma-arrest si Digong. Ano yung binalaan nyo sa ICC? Bongbong. Na kung mangyari yon, baka hindi na nila ma-arresto si Digong. Ano yan? Baka matanggal ka sa pwesto? Kaya, nangamba ang ICC na kung mawala ka sa pwesto, ay baka hindi na nila ma-aresto si Duterte. Okay, so may mga scenarios na binanggit si Sas dalawa. Either mawala sa pwesto si Bongbong Marcos, kaya minadali ang request, February 10, di ba? So, February 23rd hanggang 25th, may mga ugong-ugong nun na magkakaroon ng malakihang rally. Kasi anniversary ng EDSA ang February 25th, di ba? So, kinakabahan na rin naman, may nerbiyos ang Marcos administration na maulit ang EDSA or Mendiola or Luneta dahil nga month of February. So minamadali nila, nag-request sila na dakpin na agad si PRRD at padaanin through Interpol. Total, iisa ang gusto ng ICC kasi pawala na yung reputasyon ng ICC eh. 'Di ba? Pasira na sila, wala silang accomplishment. At kapag nahuli nila si PRRD, ipag-trophy nila yan eh. And also, pareho lang naman ng goal ang ICC at saka si Bongbong Marcos. Alam niyo kung bakit, mga kababayan? Bukod sa tinik sa landas nila si PRRD, kapag si PRRD ay sumama sa campaign ng PDP Laban, lalong lalakas. Nga pala, mga kababayan, na magtataka kayo, bakit walang mga senatorial debate ngayon? Hindi nag-organize ng senatorial debate ang COMELEC, hindi rin nag-organize ng senatorial debate ang mainstream media, GMA, ABS, News 5. Walang nag-organize ng senatorial debate kasi dekalibre ang mga pambato ng PDP Laban kumpara sa alkansya ng bagoong Pilipinas Senate slate ni Marcos Jr. So, iisa naman ang gustong mangyari ng ICC at ni Bongbong Marcos. Dagdag ko lang, naririnig na namin noon yan ni Attorney Nick Nangit na parang ipinangako, allegedly according sa isang puting ahas, ipinangako ni
Kung hindi maningiwi, malamang nung babaeng palaka ang ulo ni PRRD sa mga dilaw, makakaliwa, sa mga sindikato, at kanino ba? Dulawan, makakaliwa, sindikato, mga negosyanteng may illegal na gawain na hindi na mayagpag panahon ni Pangulong Duterte at nagkandalugi-lugi. At bilang ganti, talagang di ba nababanggit namin, Attorney Nick, yan, kung matagal na ko na kayong, kung matagal yun ako nasusubaybayan, na maghihiganti talaga ang mga napilayan noong panahon ni PRRD. At mukhang iyan ang ipinangako, nangiwi na yan, or maybe ng babaeng palaka, kaya kailangan din nilang isakatuparan. Ngayon, isang senaryo lang yon, either na mawala sa pwesto si Ngiwi M, di ba nangangamba siya, baka mamaya magkaroon ng people power or what, madaliin na ang pagdakip kay PRRD. Pwede rin dahilan lang nila yon. Baka ang totoong dahilan ay gusto nga nilang huwag nang sumama sa campaign sorties or campaign rally si PRRD sa kanyang mga senador sa kanyang mga senatorial candidates, yung PDP laban, kasi lalong lalakas, 'di ba, ang kanyang mga pambato kahit hindi familiar yung pangalan. Another thing, ang pinaghihinalaan at hindi nabanggit ito ni Sas ay baka talagang kailangang pagtakpan yung nangyari sa US na may namatay na anak ng isang mayamang angkan sa Pilipinas noong isinama ni Ma'am Shi. Kasi namatay yun March 8, March 7, March 8, mga ganon. Kaya March 11, pinaaresto si PRRD para matabunan yung issue na yun. Isa sa senaryo na binigay ni Sas dito sa kanyang vlog ay hinahanap ko kanina yung yung parang Article 9. Article 9 ba yan? I think Article 9 yan eh. Dito sa copy ko ng ICC thingy. Mamaya ko na lang hanapin. Another scenario na binigay ni Sas, comment lang po kayo ha, kung di ko man mabasa at least nakikita yung inyong mga comments, ay baka nalaman nila na may taning na ang buhay ni PRRD, di ba? Baka na nakalkal nila ang medical records, kailangan ng maaresto yan. Hindi nyo na maaresto kung mamamatay yan, magiging bayani pa yan sa mata ng Pilipino, no? Kung si PRRD man ay may taning na ang buhay, yun naman mga scenarios lang na iniisip ni Sas kung bakit minadali yung pagdakip. So habang buhay pa, dakpin na. Ganun yung point. Another thing, baka daw kasi magkaroon ng giyera, no? Kailangan daw dakpin agad baka sumabak tayo sa giyera, dakpin na si PRRD. Pero sabi ni Sas, mas madali nga nating mahuhuli si madali nga raw madadakip or may bibit-bit po ng ICC PRRD kasi may state of emergency kung sasabak tayo sa giyera. Isa sa hindi na natukoy ni Sas na possible scenario rin kung bakit nagmadali, iba kasi Ngiwi M ang may taning ang buhay. Dumudugo ang gilagid, di umano ang ilong, isinugod na sa ospital, kung ano-ano na, wala na sa sarili, di ba, namamaga, lumuluha ang mata, hindi mo, di ba, iisa lang naman yata ang kidney ng Ngiwi M na yan, dahil na-donate daw sa kanyang tatay yung isa. Hindi kaya yan ang dahilan kung bakit may mga kidnapping ng mga bata, nangangawala yung mga organs? Mga kababayan, may isa akong video na hindi pa ina-upload and I have to upload it maybe, no? Hindi ko lang in-upload yung video na yon dahil nga nasa Pilipinas pa ako. Pero ngayon na nasa abroad ako, baka pwede ko nang i-upload. May nakunan ng video ng actual kidnapping somewhere there in southern Luzon. Nakunan ng video, kinidnap bata. Sinuntok muna, sinitmuraan, binugbog. Kasi nagpapapalag, ayaw sumakay sa van. Talamak ang kidnapping sa Pilipinas. May mga may mga nakukuha ng bangkay na wala ng organ, wala ng internal organ. May isa pang matandang babae, kinunan ng internal organ siguro or binuksan na yung tiyan, tinapon na lang kasi nga matanda na, hindi na mapakinabangan ng internal organs, patay. We don't know. But the point is, ang hindi na natukoy ni Sas ay baka si Ngiwi M ang, 'di ba? Namimiligro na ang buhay. Pwede rin, napakaraming scenarios, mga kababayan. But ang pinaka-importante dito is nagsinungaling si BBM. Anong sabi niya kanina?
Hindi, ni-request kasi ng Interpol, wala kaming choice kasi kung hindi namin susundin ng Interpol, 'di ba, hindi kami tutulungan ng Interpol kapag kinailangan din namin sila para kapag kinailangan natin ng Interpol sa mga pagbitbit ng mga may krimen, ganyan-ganyan, tingi-tingi. So ayan, ngayon kailangan nilang Interpol para makuha si SAS, 'di ba? Or ma-abduct or whatever, ma-extract sa China, even Miss Maharlika, even si Spokes Harry Roque. Spokes, mag-ingat ka, baka mamaya may Interpol dyan sa bagay. Baka kontrahin yan ng the Netherlands kasi 'di ba? Bakit ganito? 'Di ba nagre-request ng asylum si Spokes dyan sa Netherlands. So hindi raw mapagbibigyan kapag hindi nasunod ang request ng Interpol. Pero ang katotohanan pala, gobyerno natin ang nag-request. Yung binabanggit ni SAS na redacted or confidential, malamang nandun naka-state kung ano ang dahilan ba't kailangan ng hulihin kaagad si PRRD. Ano ang dahilan? Yun nga yung mga possible scenarios. Baka mamaya may sakit na si PRRD o baka mamaya alam ni Marcos Jr. na magrarally ang mga Pilipino, baka hindi siya magtagal sa pwesto. Another scenario, baka yun nangyari sa US. Yung kasama sa entourage ni babaeng palaka, namatay doon. At namatay daw allegedly sa overdose. Napakaraming scenarios at doon, 'di ba, redacted sa website mismo ng ICC or hidden or confidential or hindi declared, covered, 'di ba? Ano yung possible scenarios na itinatago doon? At ginawa naman syempre ng ICC yung request ng gobyerno natin. So ibig sabihin, ang gobyerno ni Bongbong Marcos ang nag-request na bitin na agad si PRRD dahil kapag hindi ginawa ay sa mga dahilang redacted na or hidden na, ay baka hindi magsaksid ang ICC na mabitbit pa si PRRD kung hindi mamadaliin. Ano ang dapat gawin ng mga Pilipino sa discovery na ito ni SAS? Nagsinungaling si Marcos Jr. Ang sabi niya, nag-request kasi ang Interpol, pinagbigyan na lang natin para hindi tayo maalis sa Interpol. Yung pala, gobyerno niya ang nag-request na bitbitin si PRRD. This is betrayal of public trust. Siya baga ang utak nito. Kaya ba ng utak niya ang mag-ready ng ganito, mag-prepare ng ganun kaaga, magmadali? Baka mamaya yung babaeng ahas ang utak dito. Okay? Dapat na bang matanggal sa pwesto ang niwi na yan na sinungaling at parang wala sa sarili? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.